The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Ayan, arangkada magsasaka, usapang RCEP na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Arangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radyo Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa Usapang RCEP. Ako po si Pia. At ako naman po si Gian. Kami po ang inyong makakasama at makakakwentuhan tuwing Miyerkules at Biyernes, 10 to 11 in the morning po. Ayan. So bago po tayo mag-upisa, syempre babatiin po muna natin ang aming mga butihing direktor, ang ating Director 4, si Sir Junicio G. Alvilla, ang ating Director 3, si Sir Joel Vidator, ang ACD Chief and Interim Director for Extension Support, Education and Training Services na si Sir Elijah Davalos, at ang BPED Chief and Interim Head ng Coconut Trust Fund, Facility Management and Operations Divisions na si Sir Andres Tuates Jr., at ang LSD Chief and Interim Director for Research and Development na si Sir Nelson C. Santiago. Binabati rin po namin sina Sir Jet Molek Subaba, Section Head po ng ACD Tips, at si Ma'am Bess G. S. Magararu, Section Head naman po ng ACD Steeds. At syempre isang mainit na pagbati rin po sa lahat ng mga empleyadong naririto at nakikinig, sa mga naka-fieldwork po at sa ating mga magigiting na security guards, sa ating mga drivers na kasalukuyan pong nasa travel. Naway lagi po kayong mag-ingat at manatili pong ligtas sa inyong mga biyahe. Yan. So, ngayong November 25 hanggang December 12 ay ginugunita ang 18-day campaign to end violence against women. Nagsimula ang kampanyang ito sa bansa noong 2003 at patuloy na nanawagan ang Philippine Commission on Women o PCW na makiisa ang lahat sa observance nito. Ngayong taon, binibigyan diin ang kampanya ang Whole of Nation Approach o ang kolektibong pagkilos ng lahat ng sektor. Kabilang dito ang kabataan bilang agents of change, kalalakihan bilang katuwang, mga bystander para sa ligtas at handang pagtulong, at mga lokal na leader bilang tagapagtaguyod ng pagbabago. Layunin ng kampanya na pabilisin ang pagpapatupad ng National Action Plan to End VOW, hikayatin ang kabataan na magsalita at makiisa laban sa karahasan,
palakasin ang papel ng kalalakihan bilang allies, himukin ang publiko na huwag manahimik at makialam ng ligtas, at panghuli po, isulong ang vow prevention sa lahat ng sektor ng lipunan. Ayan, thank you so much Ate Pia. Ayan, sa bagong usapang RCEF po ay tampok ang mas pinagyamang talakayan tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Mula sa layunin, requirements, at teknolohiyang ipinapamahagi hanggang sa benepisyo at ambag nito sa pagpapabuti ng produktibidad at competitiveness ng agrikultura sa ating bansa. Yes. So, noong huling episode po ng Usapang RCEF ay narito po si Mr. Catalino R. Obinario Jr. para ikwento ang tagumpay ng kanilang kooperatiba na ang Cooperative Enterprise for True Economic Reform mula po sa Guimba, Nueva Ecija. Nagbahagi po si Chairperson Catalino ng ilang payo para sa mga FCA na nais ding maging matagumpay sa tulong ng RCEF. Binanggit din niya na mahalagang malaman ng mga FCA ang supply chain ng palay sa kanilang komunidad dahil dito magmumula ang oportunidad na magkaroon ng kabuhayan at magamit ng maayos ang mga makinang ibinigay sa kanila, lalo na ang rice processing system. May ilan po kasing FCAs na umiiwas na mag-operate dahil sa pangambang wala silang merkado. Ngunit binigyang diin po ni Mr. Catalino na huwag pangunahan ng takot dahil ang market daw po ay dinidevelop. Ayan. Ibinahagi niya rin po ang practice ng kanilang kooperatiba sa pagkukwenta. Kaya alam umano nila kung paano mababawi ang kanilang mga nagastos. Ayan. Bago po magtapos yung talakayan ay pinaalalahanan niya rin na yung lahat ng FCAs na pag-aralan po ang proseso ng pagpapalay, simulan ang pag-operate at humingi po ng tulong sa lahat. At syempre, magkaroon ng kaunting lakas ng loob na sumubok. So, kaya kung na-miss nyo po ang previous episode na ito, ay maaari nyo po itong balikan at panoorin sa YouTube channel ng Radyo Agri 90.1 FM PhilMec. Maaari nyo rin pong mapakinggan ang replay ng latest episode ng Usapang RCEF tuwing Sabado. And please do like and follow the official Facebook page of the RCEF Mechanization Program. At kung gusto nyo naman pong makita ang mga nagawa ng RCEF Mechanization and Extension Program sa unang 6 na taon, i-check nyo lamang po ang RCEF Mechanization and Extension Accomplishment Report at ilalagay po namin yung link sa comment section para mas madali po ninyong ma-access. Ayan, bago po tayong magpatuloy sa ating programa, ay narito po muna ang mga impormasyon at aktibidad tungkol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Panoorin at pakinggan po natin ang Balitang RCEF. Camarines Norte Development Cooperative sumailalim sa RPS On-Site Validation. Sumailalim sa on-site validation ang Camarines Norte Development Cooperative bilang potential RPS beneficiary noong November 18 to 20 sa DAET Camarines Norte. Ang aktibidad ay isinagawa ng FMFOD kasama ang RPS Technical Review Team. InfoSync 2025, matagumpay na isinagawa. Matagumpay na naisagawa ng Department of Agriculture ang Infrastructure Synchronization 2025 Training Workshop sa Puerto Princesa, Palawan noong November 24 to 28. Ang aktibidad ay nagsilbing paunang hakbang tungo sa pagbuo ng Harmonized Manual for Infrastructure Projects na layuning magtakda ng iisang standard sa planning, implementation at monitoring ng lahat ng infrastrukturang proyekto ng kagawaran. Nueva Ecija LGUs tumanggap ng makinaryang RCEF. Tumanggap ang MLGU Quezon at MLGU San Leonardo Nueva Ecija ng 4-wheel drive tractor sa ilalim ng 2025 RCEF Mechanization Program noong November 25. Nagkaroon din ng MOA signing sa pagitan ng PhilMec at mga benepisyaryo. Pinangunahan ito ni Director 4, Dr. Dionisio G. Alvindia at FMFOD Acting Chief Engineer Raymond Andres. FCAs sumailalim sa Farm Machinery Orientation. Sa pangunguna ng EDD, sumailalim sa Farm Machinery Operation, Management and Enterprise Development Orientation ang mga FCAs mula sa San Luis, Tipaculao at Maria Aurora noong November 25, Kasiguran Aurora noong November 26,
at Botolan, Zambales noong November 27. Tinalakay dito ang operational plan at paggamit ng utilization record book para sa mas epektibong pamamahala ng kanilang farm machinery enterprise. Makinaryang RCEF ipinamahagi sa Zambales. Ipinamahagi sa 11 qualified FCAs at LGUs ang 11 units ng 4-wheel drive tractors na nagkakahalaga ng 26.4 million pesos sa Botolan, Zambales noong November 28. Ang mga benepisyaryo ay mula sa ikalawang distrito ng probinsya. RCEF Machinery sumailalim sa technical verification at functional testing. Sumailalim sa technical verification at functional testing ang rice combine harvesters noong November 19 to 20 sa Abulug, Cagayan. Samantalang ang 4-wheel drive tractors naman ay noong November 24 to 25 sa Mountain Province at Kalinga. Layunin nitong tiyakin na ang mga makinaryang RCEF ay dekalidad at nasa tamang kondisyon upang mapakinabangan ng mga benepisyaryo. RCEF 2.0 Information Caravan idinaos sa Guimaras. Idinaos ang RCEF Mechanization Program Information Caravan sa Guimaras na dinaluhan ng 130 FCA Presidents, Agricultural Extension Workers at Municipal Agriculturists noong November 18. Ang aktibidad na ito ay sa pakikipagtulungan sa Provincial Office for Agricultural Services. Isa ang Guimaras sa mga nadagdag na probinsya sa ilalim ng second phase ng programa. Pangkaalamang RCEF ibinahagi ng FMFOD Cluster. Nagbahagi ng kaalaman ng FMFOD sa programang pangradyo na agdidin na magkapihan sa Kapitolyo ng Cagayan PIO noong November 17. Sumentro ang talakayan sa RCEF Mechanization Program sa Cagayan Valley, gayon din ang advocacy campaign na Youth for Mechanization o Y4M. Training sa agribusiness at makinarya isinagawa. Matagumpay na naisagawa ng PhilMec at Food and Agriculture Organization of the United Nations ang 5 araw na pagsasanay sa agribusiness development at agricultural machinery troubleshooting, repair at maintenance noong November 24 to 28 sa PhilMec. Bahagi ito ng proyekto ng SAM, ADVC, FFS na naglalayong palakasin ang technical at entrepreneurial skills ng mga implementers, farmer mechanics at service providers sa operasyon, maintenance at business management ng agricultural machinery. At yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEF. Para po sa karagdagang update sa RCEF ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website ng RCEF Mechanization Program sa www.rcef.gov.ph. Ayan. So, ngayong episode po ay makakasama po natin si Engineer Domingo R. Miranda, ang Supervising Science Research Specialist ng Facility Management and Operation Division o FMFOD ng ating ahensya DA PhilMec. Ibabahagi po sa atin ni Engineer Domingo kung paano pinapabilis ng RPS ang proseso ng drying at milling habang pinapababa ang post-harvest losses. Ayan. Magandang araw po, Engineer Domingo. Magandang araw din. Ayan. Baka sir, may gusto po kayong batiin or i-shout out. Sa ating mga karadyo agri, sa aming pong mga kasamahan sa aming division, sa Facility Management and Field Operation Divisions o FMFOD, dito sa ating central office, maging sa cluster sa iba't ibang dako ng Pilipinas, ay isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sir. Ayan, so para umpisahan na natin ang ating talakayan, sir, pwede niyo po bang ibahagi sa ating mga listeners at viewers kung ano po ang rice processing system at ano po yung capacity ng drying at milling nito? Ang rice processing system o RPS ay isang post-harvest facility package na ipinamamahagi mula sa RCEF Mechanization Program. Ang layunin ng ating pagtatayo ng mga RPS sa iba't ibang dako ng Pilipinas ay upang mabawasan ang mga post-harvest losses, mapaangat o mapabuti ang kalidad ng palay at bigas, at lalong-lalo na yung mapaangat o madagdagan yung kita ng ating mga magsasaka.
At sa usapin naman ng kapasidad ng ating mga RPS, meron kasi itong iba-ibang level o package. Meron tayong tinatawag na RPS 1, RPS 2, tsaka RPS 3. Yung pagkakaiba nitong mga packages na ito ay depende sa kapasidad ng rice mill at ng dryers na nakapaloob dito sa RPS. Yung RPS 1 ay yung rice mill nito ay may kapasidad na 1.5 tons per hour input capacity na palay na gigilingin, at yung kasama po ng RPS 1 ay 2 units na na patuyuan or dryer na 6 na tonelada kada batch o salang. So RPS 1 may 1.5 tons per hour tsaka 2 units na 6 tonner na dryers. Ngayon naman yung RPS 2, ang kapasidad ng rice mill ay 2 to 3 tons per hour na kapasidad, at ang kasama po nito ay 2 units ng 12 tonner naman na dryer. Yun yung ating RPS 2. Tapos yung panghuling klase ng RPS, yung RPS 3, yung rice mill naman ay 4 to 5 tons per hour na kapasidad, at may 3 units na recirculating dryer or mechanical dryer na kasama ng RPS 3 type na pasilidad. Sino naman po sir yung mga pwedeng maging beneficiary po ng RPS po natin na po? Ang pwedeng maging beneficiaryo ng mga RPS ay yung mga kwalipikadong farmers, cooperative and associations, at maging yung ating local government units. Halimbawa nga ng ating beneficiaryo na kooperatiba ay nung nakaraan nating episode sa usapang RCEP din, si Mr. Kata. Yung sa mula Gimba, Yes. sa Center Co-op, siya yung nagbahagi sa atin ng kanilang karanasan bilang Yes, sir. beneficiaryo ng RPS, at yung kanilang RPS ay RPS 2 package po. Yeah. And sir, may mga nabasa po kami sa comments from the past teaser poster po natin na pwede din daw po bang mag-request yung mga farm schools Okay. para ma-enlighten din po sila na Yung mga farm Apo, school. apo. Yung ating pagsunod sa sa guidelines ng ating pag-implementa ng RCEP mechanization program, ay yung farm school ay hindi talaga nakalagay na specific na nakalagay na pwedeng maging beneficiaryo. At talagang kung ang farm school naman ay nakapaloob siya sa isang kooperatiba or association, lalo na ang mga miyembro po nito, maaring maka-avail o maging beneficiaryo ng RPS yung farm school. Ayun, thank you so much po sir. Sir, paano naman po nakakatulong ang RPS para mabawasan ang post-harvest losses? Tunay na nakakabawas ng nakakatulong sa pagbawas ng post-harvest losses yung ating RPS. Pag sinabi kasi nating post-harvest losses, yung pamamaraan ng pagtutuyo, tsaka kung ano man yung ginagamit na patuyuan o dryer, at yung paggamit ng kung ano man ang pasilidad na mayroon na gilingan o rice mill, ay nakakakitaan ito ng wastage o losses kung saan kung hindi properly dried o naantala, na-delay yung drying ng palay, magkakaroon ito ng pagkasira o losses. Maging dun sa sa gagamiting gilingan o rice mill, kung ito ay traditional na at luma, inaasahan ito na maraming wastage or losses, lalo na kung ito ay luma na talaga, na ang output o magiging bigas gamit yung traditional na rice mill ay mas mababa kumpara dun sa ating RPS. Yung ating RPS, makabago yung ating pasilidad, lalo na yung ating gilingan o rice mill. Paggamit natin yung ating mechanical dryer ng RPS, mas mabilis, at kahit umuulan ay maaari natin gamitin yung ating dryer ng RPS. Pag napatuyo natin kagad yung palay, maiiwasan yung pagkasira nito. At yung rice mill natin na moderno, state of the art, ay inaasahan. Pagkumparahin na lang natin yung magiging bigas dun sa ating traditional o luma na gilingan o rice mill kumpara dun sa modernong rice mill ng RPS, nasa 7%
para mas madaling intindihin, yung rice mill na luma, meron lang siyang inaasahan na recovery. Sabihin yung palay magiging bigas ay mga 58% lang. Kung may 100 kilong palay tayo nagigiling din sa luma, ang magiging bigas nito ay 58 kilograms lang na bigas. At yung bigas na yon, marami pa yung yung basag o broken o crack. Kaya kumpare natin din sa pagpinadaan din sa ating rice mill ng RPS, inaasahan natin na maganda yung kalidad, mataas yung recovery sa atin pong pag may measure ng recovery nito nasa 65%. So 100 kilong palay, pag binigas natin sa RPS na pasilidad ay mayroong 65 kilos na bigas. Imagine yung yung diferensya ng 7 kilo, 58 to 65. Tapos yung naging bigas pa doon, yung kalidad, mas maraming porsyento na buo yung butil ng bigas. Ibig sabihin, mas mataas yung head rice recovery gamit yung rice mill ng ating RPS. Ganon nakakatulong yung ating RPS para mabawasan yung post-harvest losses. Lalo na sir, no, sa drying pa lang, yung iba kasi nagbibilad po sila sa daan. Oh. Ang dami talagang Tama. nawe-waste. Yes, Tsaka hindi. pag nasasagasaan po ng mga dumadaan na sasakyan. Ayun. Ano naman po sir yung sunod-sunod po na process mula po sa palay hanggang sa maging bigas na kung ang gagamitin po ay RPS? Okay. Gaya ng aking sinasabi, ang ating RPS ay may makabago o modernong gilingan o rice mill. Ngayon, bigyan ko importansya na yung ating gigilingin, siyempre yung kalidad din naman dapat ay maayos itong napatuyo. Napatuyo ito sa ating mechanical dryer ng RPS at may tamang pagkabasa ba o moisture content na recommended nagigilingin. So, dapat nasa 14% at na-attain natin yung gamit yung mechanical dryer ng RPS. Kung atin pong bibigasin yung yung palay, ay doon sa mga milling equipment o components ng RPS, isang sistema at kinapapalooban ng iba't ibang proseso. Yung proseso na yung gagawin ng bawat component ng rice mill. Ngayon, sa simpleng paliwanag, yung ating pong palay, dadaan ito sa tinatawag na pre-cleaner tsaka destoner ng ng rice mill. Tatanggalin yung mga impurities kasama yung mga yung mga pipis, yung mga bato, kaya nga destoner ang tawag. O kung ano man po na hindi mabuting butil ng palay o malilinis talaga yung ating padadaanin dun sa pasilidad. At para hindi masira yung yung rice mill components ng pasilidad. Yung nadaan sa pre-cleaner, destoner, tapos kung familiar kayo, yung ating palay kasi mayroon pang pinakabalot. Opo. Takip. Ito yung ipa o rice hull. Para matanggal yun, dadaan yun sa sa huller. Rubber roll na huller. Ay naasahan na mas kaunti yung madudurog dahil gamit yung rubber roll. So natanggal yung yung takip, yung ipa. So ang lalabas din sa haler ay brown rice. Kung familiar kayo sa Tagalog, pinawa. Dumaan sa haler. Ngayon, hindi naman 100% ay nabalatan lahat ng dumaan na palay din sa haler na tinatawag. Dadaan pa siya sa paddy separator. Pagbubuko rin yung brown rice tsaka yung hindi pa nabalatan. So, yung hindi nabalatan ay babalik ulit siya sa haler. Yun yung sistema. Babalik sa haler, nasa separator, pinagbukod nga hindi nabalatan tsaka yung brown rice. Ngayon yung brown rice, siyempre, hindi pa naman yun yung pinaka-milled rice na natawag. Pero iba kumakain naman ng brown rice. Pero yung brown rice, para mas mapaputi pa ito, tatanggalin yung layer din sa palay yung bran o darak. Kung paano mangyayari yun, dadaan yun sa tinatawag na whitener na component ng RPS. Tatanggalin yung bran. Tapos sa pagtanggal ng bran, makikita natin na mas maputi na siya. Yun na yung bigas. Tapos somehow meron pa yung meron pang parang mga pulbos ba? Opo.
Kaya para mas maging makintab, maputi, dadaan nyo sa tinatawag na polisher. Bubugahan nyo ng pinong-pinong tubig. Yung mist polisher ang tawag doon sa component ng rice mill. Tapos ngayon, dahil state of the art itong ating pasilidad na RPS, meron pa siyang nangyayaring grading sorting. Sa sorting, may equipment doon, machine na tinatawag na color sorter. Ito ay talagang high-tech. Meron itong sensor, camera, kung saan yung mga impurities, kung may color deformation man doon sa bigas, naging bigas, kumbaga final, pang pinali na para masuri talaga yung bigas, aalisin niya yung mga impurities, maging man ito, ipa, o yung bato, o yung may discolored na butil, high-tech siya, parang hihipan o pipitikin lang pagdaan din sa color sorter. Pagdaan sa color sorter, dahil yung ating ay state of the art niya, sinamahan pa natin ng grader. Kahit na ito ay may malaking porsyento na na po siya, malalaking butil o head rice yung nare-recover natin, pwede pa natin mapagbukod. Yung head rice, yung malalaking butil, tsaka yung brokens o crack grains, gamit yung grader. Ayun, talagang pwede nating maiset ilang porsyento ng head rice, depende sa demand ng market. Talagang may demand kung premium o may porsyento kasi yun na dapat may ganitong porsyento na buo yung butil. Tapos na sort na grade. Dadaan dito naman sa pagtitimbang o pag-weight tsaka packaging. Ganon yung naging sistema. Isang sistema siya na kung saan naasahan natin at talaga naman ang taas ng recovery ng mula palay, nagiging bigas, tsaka ang ganda ng kalidad ng palay na napoproduce sa RPS. Napaka-busisi pala ng RPS na yan. Ayan. Kaya pala siya naging state of the art. Ayan mga karadyo agri, sana po ay nakapag-take down notes kayo ng mga information na i-share sa atin ni Engineer Domingo R. Miranda. Ayan. Huwag po muna kayong aalis at magbabalik pa po si Engineer Domingo R. Miranda at magbabahagi pa po siya ng mga impormasyon pa po tungkol sa RPS. Yes, so para naman po sa mga nais magsumite ng application at maging benepisyaryo ng RCEP Mechanization Program, ay maaari po kayo makipag-ugnayan sa mga focal person by region o bumisita sa pinakamalapit na PhilMech office sa inyong lugar. Starting with Luzon, for Region 1, covering the areas of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, you may contact Ms. Kimberly Gregorio, or you may visit her at FMFOD office, PhilMech CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0951-541-4869. For Region 3, covering the areas of Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, you may contact Ms. Merlene Daramento, or you may visit her at FMFOD office, PhilMech CLSU compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact her through 0936-137-2292. For Region 2, covering the areas of Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino, you may contact Ms. Ana Marie Cachero, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraos City, Cagayan. Or you may contact her through 0906-687-1855. For Cordillera Administrative Region, covering the areas of Kalinga, Ifugao, Apayao, Mountain Province, Abra, and Benguet, you may contact Ms. Laika Jane Pascual, or you may visit her at DA Regional Field Office 2, San Gabriel, Tugigaraos City, Cagayan. Or you may contact her through 0905-691-7462. For Region 4A, covering the areas of Quezon City, Laguna, and Cavite, you may contact Ms. Josephine Valdez, or you may visit her at DA Regional Field Office 4A, DPI Compound, Quezon City, Metro Manila. Or you may contact her through 0977-822-9420. For Region 4B, covering the areas of Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, and Palawan,
you may contact Mr. Kenneth Calderon or you may visit him at FMFOD Office Filmex CLSC Compound, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, or you may contact him through 0906-841-4917. For Region 5, covering the areas of Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, and Sorsogon, you may contact Mr. Joseph Corporal Jr. or you may visit him at DA Regional Field Office 5, Pili, Camarines Sur, or you may contact him through 0950-984-4402. For Visayas, for Region 6, covering the areas of Aklan, Guimaras, Antique, and Capiz, you may contact Ms. Sandra Marie Haro or you may visit her at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact her through 0910-745-7136. For Negros Island Region, covering the areas of Negros Occidental, Negros Oriental, and Siquijor, you may contact Mr. Rojan John Flores or you may visit him at Villar Sipag Farm School, Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, or you may contact him through 0961-204-4911. For Region 7, covering the areas of Cebu and Bohol, you may contact Mr. Raimundo Jimenez or you may visit him at Bohol Agricultural Promotion Center, Dao, Tagbiliran City, Bohol, or you may contact him through 0928-779-6220 or 0965-837-1758. For Region 8, covering the areas of Leyte, Southern Leyte, Biliran, Western Samar, Eastern or Northern Samar, you may contact Mr. Aben Noble or you may visit him at PRTMDC AES Compound, Barangay Balencisayaw, Abuyog, Leyte, or you may contact him through 0965-360-8692. For Mindanao, for Region 9, covering the areas of Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, and Zamboanga del Norte, you may contact Ms. Aisha Sulampid or you may visit her at DA Regional Field Office 9, Linienza, Pagadian City, or you may contact her through 0997-761-6579 or 0948-559-2282. For Region 10, covering the areas of Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, and Cagayan de Oro City, you may contact Mr. John Ray Liaban or you may visit him at DANMA CLRC, Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon, or you may contact him through 0931-818-0358. For Region 13, covering the areas of Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur, you may contact Ms. Jingle Paloma or you may visit her at DA Caraga PEEDMO Building, Capital Site, Butuan City, or you may contact her through 0938-321-1477. For Region 11, covering the areas of Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao del Sur, and Davao Occidental Sur, you may contact Ms. Hazel Venabista or you may visit her at PRTMDC 11, Darcis Compound, Manambulan, Tugbok District, Davao City, or you may contact her through 0919-799-2413. For Region 12, covering the areas of Cotabato, Sarangani, South Cotabato, and Sultan Kudarat, you may contact Mr. John Ryan Modio or you may visit him at Filmec 12 Office, DA Regional Field Office 12, Annex Zone 3, Poblacion, Coronadal City, or you may contact him through 0956-724-1821. For BARM, covering the areas of Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, and Lanao del Sur, you may contact Mr. Khalid Sangkakala, or you may visit him at Office of the Engineering Division, Mafar, BARM, Bangsamoro Government Center, Cotabato City, or you may contact him through 0930-346-8740. At yan naman po ang mga regional focals at Filmec offices na maaari nyo pong i-contact kung mayroon kayong mga katanungan regarding po sa application ninyo upang maging benepisyaryo ng RCEF Mechanization Program. Ayan, bago po tayo magpatuloy, ay magbabasa po muna tayo ng
comments at pagbati mula sa ating live viewers. Ayan. So, mula po sa DA Filmec Facebook page, ayan. Shout out po from Santa Rosa City of Laguna. Ayan, si Ma'am Irma, ano ba yan? Irma Amerna. Ayan, hello po ma'am. At maraming salamat daw Filmec from Sir Elmer Vidal. Ayan, you're welcome po. At kay Sir Silo Makalangkong, watching from Badak Multipurpose Cooperative. Ayan. Para naman po sa Radyo Agri. Oo, Yes, ayan. Facebook Radyo page. Agri Facebook page. Good morning po kay Ma'am Joji Cortez. Ayan. Pa-shout out daw Ayan. po kay Sir Ayan. Go po, Sir Do. Ayan, sabi ni Ma'am. Ayan. Happy watching po. Ayan. So, para po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, ayan, meron po tayong naging comment sa ating RCEF Extension Facebook page. Katanungan pala. Meron tayong naging katanungan. Ayan. Ayan, ang question po from Sir Frederick Saludes. Ayan, pwede daw po bang magpagiling sa RPS ng tig kakaunti lang? Halimbawa daw po ay tag 5 kavans lang kasi iba-iba yung variety or for family consumption lang daw po. Okay, maraming salamat sa katanungan ng ating ka-Radyo Agri, Sister Saludes. Yung yung ating pong RPS ay kaya po na aking nabanggit ay malaki ang kapasidad nito para sa paggiling o pagmill. At meron naman pong ipinamahagi ang RCEF Mechanization Program na single pass rice mill o village type na rice mill. At ang amin po may re-recommenda kung kaunti lang po yung volume ng ating ipapamill, ay ito po ang ating pwedeng magamit na pasilidad, yung single pass na rice mill o village type. Doon po pwede po, Sir Saludes, ay maipamill po yung ating palay. So, yun sana nasagot po ni Engineer Miranda. Ayan, ang inyong katanungan, Sir Frederick. Ayan. So, sir, para po sa ating next question, ano po yung challenge ng mga FCA pagdating sa pag-operate ng RPS? Madali lang po ba matutunan o kailangan po talagang meron silang proper training po? Yung sinasabi nating challenge, siyempre, kung ang pasilidad ay moderno at inaasahan natin at meron tong iba't ibang components, ay talagang sa una, gaya ng kahit anumang gamit na makinarya yan o pasilidad, nangangailangan na kaukulang pagsasanay o training kung paano gamitin yung pasilidad o makina, kung paano ito i-maintain, tsaka paano ito gawin kung sakaling masira. Sinasagawa ng ating supplier, maging yung ating Technology Management and Training Division at ng Enterprise Development Division, yung kaukulang pagsasanay sa ating mga operators at yung member ng project management team ng RPS para talaga yung sinasabing challenge, paano ba ito gamitin, ay matutugunan, matetrain, paano gamitin, paano pag-maintain at paano tamang pangangasiwa ng RPS. Ayun. Sir, as of now po, ilang RPS facilities na po yung na-establish na at operating na po ngayon nationwide? Yung usapin ng ilan na ba'y naitayo o na-establish. Mahigit 100 na RPS. At yung eksaktong numero ay 151 na RPS sa iba't ibang dako ng Pilipinas. At inaasahan natin by first semester of 2026, yung lahat ng 151 na RPS na ito ay maging operational. Pero sa kasalukuyan, ang datos po natin ay nasa 81 na RPS yung operational. Ayun. Sir, ito po sir, may mga comments po kasi tayo from our social media accounts na ginagawa daw pong negosyo ng mga FCA ang machines including po yung RPS at taas din naman daw po ng mga private co-op ang singil sa red. Pwede nyo po ba sir i-enlighten ang ating mga listeners, especially po yung mga farmers po natin regarding po sa concern na to? Yung usapin na yung paniningil ng ating mga beneficiaryo ay mas mataas ba
doon sa pribado o prevailing o kalakaran dun sa lugar. Meron tayo namang na talaga natatanggap na mga report o feedback sa ating mga magsasaka. Ina-addressan natin ito at talagang kinakausap yung ating benepisyaryo at tayo ay may kasunduan sa kanila na dapat yung kanilang paniningil o renta, lalo na sa paggamit ng RCEP machine, ay dapat mas mababa doon sa mga pribado o prevailing na sistema ng paniningil. Kaya sa amin po mga benepisyaryo ng RCEP Mechanization Program at nandun sa ating kasunduan sa MOA na dapat po talaga ay mas mababa yung ating paniningil para yung purpose ng programa, isa sa mga kadahilanan ay para talaga mapababa yung gastusin ng ating magsasaka. Kaya dapat po yung ating mga benepisyaryo ay mas mababa yung nagiging pagsingil. Tsaka importante din po talaga yung magpatupad sila ng rental fee kasi nga po 'di ba meron pang mga yung Tama Ma'am Gian. Kahit sinasabi natin ito ay ibinahagi ng gobyerno sa ating mga magsasaka. Sabi nga yung RCEP machinery ay libre. Pero may kaukulang dapat talaga sinisingil. Para naman sa pag-maintenance po, tsaka sa mga operators din po, no? Tama, Ma'am Gian. Ayan. Sir, ano naman po yung message na gusto nyo pong marinig ng ating mga listeners, lalo na po yung mga rice farmer natin tungkol po sa RPS na ito? Okay. Salamat Ma'am Gian sa ating po mga karadyo agri, sa mga tagapakinig po natin ng mga magsasaka. Ay sa pagpapatuloy po ng pagsasakatuparan, pag-implementa po ng mechanization program at ngayong taon nga po ay nasa phase 2 na ng implementation o na-extend po ang pagpapatupad nito. Asahan po natin na mas marami pang dryers, rice mill at RPS ang itatayo o i-establish po sa ating po mga rice producing provinces sa buong bansa. At yung RPS natin ngayon ay meron na itong kasamang warehouse na kung saan nung phase 1 hindi pa kasama yung warehouse at sinasagot ng benepisyaryo, magiging benepisyaryo. Ngayon sa RPS package natin at may iba pang suporta, kasama ng itatayo yung warehouse o bodega na paglalagyan ng dryer and rice mill. Kaya po sa ating pong mga magsasaka, sa ating mga Farmers Cooperative and Associations, maging sa LGUs, ay kung kayo po ay interesado at nakita natin na may pangangailangan po para sa RPS sa inyo pong mga lugar, nawa po ay tayo ay makipag-ugnayan sa amin po sa PhilMec at sa amin pong mga field staff na nasa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ayan, maraming salamat po Engineer Domingo R. Miranda sa pagbabahagi po ng mahalagang impormasyon tungkol sa rice processing system ng RCEP Mechanization Program. Yes, ayan. Huwag po muna kayong aalis at sabay-sabay nating panoorin ang boses ng magsasaka at pakinggan ang karanasan at kwento ng ating mga benepisyaryo ng RCEP Mechanization Program. Good morning po sa lahat. Ako po si Mr. Valentino E. Alas, Chairman po ng SB Mex Farmers Association Incorporated ng Mexico, Pampanga. Sa totoo lang, talagang malaki ang may tutulong nito. Kasi kami mga farmers, ipupunla mo yung palay, itatanim mo, pagkatapos pagka namunga, problema mo kung paano i-harvest. Ngayon, sa oras ng pag-harvest, wala kang makuha harvester, tapos sumama ang panahon, wala na, lugi ka na. Kung yung tinatawag na price ng malaki din ang binababa. Kunyari,
Kuha ka ng 10 manggagapas. Gagapasin ng 2 araw. Magkano ang isang manggagapas? Let's say 600 per day. 10, 6,000, 12,000. Oh. Kaya kung meron kaming harvester na ganito, anytime, pwede kaming magpa-harvest sa gusto namin. So yun, napakalaking halaga nun na hindi ka na magano sa kung kani-kanino, meron ka ng makinaryang gagamitin. Malaking tulong po, Mr. President. Yung pong mga binibigyan yung mga tulong sa aming mga magsasaka. At ito po, ika nga magiging ginhawa sa buhay ng mga magsasaka. Sana po ipagpatuloy natin yung pagbibigay tulong, lalo na sa ng RCEP o PhilMec. Ayan, at yan po ang ating beneficiary na nakatanggap po ng Rice Combine Harvester from Guagua, Pampanga. Ayan. Naway makatulong po ang mga makinaryang ito upang mapataas ang inyong ani at kita. Ayan. So, dito po nagtatapos ang ating episode tungkol sa Rice Processing System o RPS. Maraming salamat po kay Engineer Miranda. Ayan, sir, thank you po sa inyong time at sa pagbabahagi po ng impormasyon tungkol po sa Rice Processing System. Sa uulitin po. Opo. Ayan, maraming salamat din po sa lahat ng nakinig at tumutok sa ating episode ngayong araw. Lagi po sana kayong tumutok, makinig at maging updated sa RCEP Mechanization Program ng PhilMec. Ayan, hanggang sa susunod, ako po muli si Pia. At ako naman po si Gian. Laging tatandaan na sa RCEP Mechanization Program ng PhilMec may makinarya kang maaasahan. Ito ang usapang RCEP, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Ka-RCEP, laging maging updated dito sa Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We are located at AFMEC Earn Building, PhilMec Main Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Like and follow us on Facebook and YouTube via Radio Agri 90.1 FM PhilMec. We're also on X at Radio Agri 901 FM and on Instagram at Radio Agri 90.1 FM. May tanong o komento? Text o tawag lang sa 0962-119-7445. Radio Agri 90.1 FM PhilMec. Kasaganaan para sa bayan.